Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor. Una, bago ko banggitin na mga pangalan nitong ating mga special na bisita, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Karoon tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa kapwa. Sapagkat halos lahat ng naparito, kundi halal, ay bahagi ng pamahalaan. Many are called, but few are chosen. As like, sabi nga sa salitang English. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo'y nabigyan na maglingkod at magmalasakit sa ating minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor Chief, sa ating Congressman sa District 5, Congressman Erwin Cheng, Congressman Ernest Felicio, nagbigay din ng kanyang representative dito, at sa ating Direktor ng Manila Health Department, nakakasama natin din ng kasagsagan ng pandemya, Director Grace Padilla, at yung aming Yung sa likod sila konsyel. 7 direktor. Ito na direktor na ng NHC Hospital or Manila City Hospital. Ito na po, kasi ito na ang hospital natin sa lungsod ng Manila. And special mention ko lang. At the end of the day, this will incur cost, this will incur resources to have the effective delivery of our services. And we cannot do it without our national government partner. Pwede bang lakasan yung palakpak ninyo sa PGH? Sa DOH? Ito, dali na. Taylor? Nakasakasan ninyo dahil ako mangangarap at hindi ako titigil mangarap. Unang-una, wala naman tausgas yun. But with the help of people, like the doctors, specialists, or individuals in their respective fields of undertakings na magaling, natutuwa ako. Long overdue. Sa totoo lang po, nung naitatagto, nandyan ang MRI machine. Pero pag tinanong mo yung mga barangay chairman natin na naparito at mga kapitbahay natin, wala silang idea na may MRI machine tayo. Only a few who knows na may CT scan machine tayo. Only few who knows. Sa pagbasa ko ng mga sulat ng mga tagalungsod ng Maynila, isa sa nakita kong common cancer killer sa ating mga mamayan ay ang breast cancer. And yet we have a machine, a diagnostic machine for early detection and protection ng ating mamo. Yun na nga yun. Our ultrasound machine is better than to some private companies. We have 4D machine na ultrasound. At itong cat lab, nung itinayo to, nung binuksan natin noong unang termino, manamlayo ito. If somebody did their job, we could have saved one person last week. Could have saved. Kakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Gusto niya magpa-check up, hindi siya naka-avail.
Sumalangit ang mga kanyang kaluluwa. Pero pinatapin lang sa puso. See, yes, we are proud of our doctors and nurses and our medical specialists. But no matter what, kumisan kasi napapagalitan natin yung ating mga doktor, yung ating mga nurses or medical frontliners. Dala ng siguro yung atmosphere or the environment or yung kanilang mga mukat hindi nyo lang siguro kursunata. Pero sa totoo, sometimes they want to address you. Sometimes they want to heal you. And sometimes they want to cure you. They really give their best. Pero kung kulang ang makina, kung kulang ang gamot, ano naman ang gagawin nila? Sa totoo lang, hindi nila kasalanan. Kasalanan ng gobyerno. Na hindi ibinigay ang mga bagay na magagamit nila sa mga pasyente. Kaya nabubuntunan natin ng sisi ang ating mga doktor. Hindi ko rin kayo masisisi, mga mamamayan. Alam mo, I think the doctor knows this better than me. Ang isang pasyente na may sakit, walang mauunawa ang katwiran niyan. Dahil talagang ang iniisip niya, yung pain, the suffering. Yun ang, kaya siguro ang pinakamabisa ay pag-uunawaan na lamang ng pasyente at ang ating mga medical frontliners. But rest assured, in our own little way, despite of lack of resources, we will always continue to support our doctors and nurses to have proper diagnostic facility, tools that they need. Alam niyo ba rito nung mag-mayor ako itong pangalawang mayor ko, ultimo hiringbilya. Wala sila. Ultimo latex. Yung gloves. Wala sila. Can you imagine that? And yet you're expecting to have an amoxicillin? Expected them to have a biogesic or what we call paracetamol? And these are the things that are not present in our hospitals. Kahit na nag-aral pa sa Harvard yung mga doktor natin, hindi rin tayo magkakaroon. Kaya, it's an entire loop, no? It's a loop. Where the government do its part, the professional do its part, the facility will deliver its purpose. Yan tayo ngayon araw nito. Backlog. 1,600 plus LGUs. Maghanap kayo kung may cath lab sila. Even most of the private hospital, wala silang ganyang pasilidad para sa ating kaalaman ng ating mga punong barangay na nandito. Only, except PGH and Heart Center, but only local government unit may cath lab ang lungsod ng Maynila. Today is the start of long journey because today we're going to deliver an angiogram and hopefully later on through the skills and knowledge of our doctors, magkaroon tayo ng angioplasty sa tulong ng ating mga partner, PGH, Heart Center, DOH, hopefully, and other specialists from the private sectors. Sa Maynila, pahabaan ng buhay. Yun ang gusto ko. Gusto ko malusog. How I wish. But if needed, kung kinakailangan, sana these things must be made available. Kaya sa aking mga kasamahan, kakusihal na nandito, sulit pa mag-session kayo kahit pumabagyo. Yes! Para lang ako sa kaalaman ninyo. Kahit Sabado, minsan pinapapasok ko pa yan sila kasama ng mga department head ko. We will not stop in our own little way. I always try to tell them, many are called, but you are chosen. You were given a chance by God to be of service to others. At tayo, patulad na rin na nasabi
ng mga matatanda natin. Para lang tayong hangin dumaan sa mundo pagdating ng araw. But while we are Lord ng public service, pray the mark so that the next generation have something to follow. Katulad ng ginawa ni Mayor Lacson at ni Mayor Villegas, kung saan tayo nakatayo ngayon. That was 50 years ago. But those mayors of the city of Manila inspired other cities to do the same. And that's why we continue to honor them, immortalize them in our own little way sa present population ngayon. So that we'll be reminded that kapag kayo ay nagbuti sa inyong kanya-kanyang tungkulin at gawain, the next generation will immortalize you the same day, the same thing that we're doing to Mayor Lacson and Mayor Villegas. Kaya may ospital ng Maynila, kaya may pamantasan lungsod ng Maynila dahil sa mga alkalde ng lungsod ng Maynila. Yon yung dalawang tao. At nabanggit na rin ni Director Grace Padilla that just beside this building, through the effort and leadership of the Dean of College of Medicine ng Pamantasan Lungsod ng Maynila and the PLM Board of Regents, in a matter of few months, we're going to groundbreak the new Pamantasan Lungsod ng Maynila a few meters away from this institution. And I was told during the course of our meetings in the school ground with the Board of Regents, on a regular 300, 500 that we can accommodate to produce doctors and nurses and other what you call allied health professionals. The Dean herself said, on what we're going to build here can produce 5,000 medical professionals. So you do the math. On regular 300 to 500, we are now going to produce thousands. And that's what you call participating in nation building. Your city government will continue to participate and produce more medical professionals in our country so that mabulungan ng mundo at yung spill matira sa Pilipinas nang hindi na tayo kapusin. You cannot blame them. They wanted better things for themselves. I'm happy for them. But I'm proud to those who say, palakpakan ninyo ang inyong mga. Mahirap magtrabaho sa gobyerno. Sa totoo lang. Pati J.O. nag-delay ang sweldo. Pero kung manatag kayo, awa Diyos, mararaos natin yan. Ngayon naman, ay bilang ganti, ito sa mga MHD at mga hospital. 2 weeks ago, your health board with your medical directors already approved the sharing of PhilHealth professional fee. 50-50. 50 for medical and 50% to non-medical. Now, I'm just waiting for your salary paper. Kaya kulitin nyo na ang inyong mga direktor ng hospital. Kasi para sa inyo yan. It is there already, accumulating. And I guarantee nobody will touch it. That is for our MHD and our 6 hospital, now 7. At kahit pa
paano yung mga inibitang kong song chairman dito. Oh, go out there. Tell your fellow barangay chairman and your constituents that there is such facility. Highways 896 ang na-invite ko. Pero wala tayong lugar eh. Buti nga ito na napupahan natin. Saan kayo nakakita? Ginawa itong ganito. Nawaglit na ako sa gilid eh. Alam niyo ba naging opisina to? Kita mo talaga pag walang direksyon ang leader. Is more dashboard. But good thing, through the leadership of Director Padilla, o magagamit nyo na rin yung escalator. Dati display lang po yan. Sad to say, I'm not doctors. I'm not doctors. They are doctors. I think they should know better than me. But, again, sa mga barangay chairman, narinig yung professional fee ng mga doktor. Due yun sa kanila. Kaya ba't ko binanggit yun? Oh. Ay iba sa inyo dito, kalaban ko. Ito, ano lang, ito. But don't look at that way. Oh. Kanina, sabi ko sa inyo, sa Merkulis, pwede nyo nang tirahin. Oh. Ipinagkait sa inyo. Itinago sa inyo. First quarter, second quarter. No. Dapat yung mga kakampi nila, dapat kahit paano nagbiyaya kayo. Pero pati kayo yung itinago sa inyo. I'm guaranteeing you. Because that is due to you and for you. Wow. Narilis ko na. Sa lahat. At least, mapapalag po tayo sa intersection. Makikita tayo sa kalsada. Matamos ang ilong ko sasabihin. Kakampi, kalaban. What is due to you will be given to you. Walang titingnan sa inyo. I hope mapakinabangan niyo yan para sa inyong barangay. Nag-text nga pala sa akin ang Meralco. Noong ina-announce ko noong Yenes yung RPM nila, tinago sa kanila for 2 quarters. I found out 5 days ago. Release it immediately for them. By Wednesday, nasa mga pangko na nila yun. Ang problema, habang nagla-live ako, nagpasalamat yung Meralco. Thank you mga kabayan din mga chairman sa kuryente. Unless, kasosyo kayo ng Meralco. Dramatic for you. So sabi ko nga, this government, this administration, hindi kami perfecto. Hindi kami magiging perfecto. But we will do our job. Paminsan-minsan, hindi ko ninanais maging madalas ha. Paminsan-minsan baka matalisod ako. Matadapa ako. But mind you, sa bawat dapa ko, yan ay magiging alaala ng kamalian at kakulangan. At gagamitin ko leksyon, pagtayo, huwag na muling ulitin yun. Upang we continue to move on, move forward, and to have a better fiscal situation and physical situation of the city of Manila. Again, today, this is our proof of our dreams and aspirations as leaders of the city to continue to invest to our people, to continue to pursue, deliver MBN, minimum basic needs, education, healthcare, housing, and jobs. That's where we are going to invest. Whatever is left and whatever is the future resources that will come to us, we'll thank you. We'll continue to utilize it to deliver such service. Pagbubutihan namin
And I encourage each and every one of you later on, join us. Look at this. This is your money. This is not my money. Inutang ko to. Diba sinabi nyo, dami kong iniwang utang? Sabi mo nga sa inyo eh. Kahit si yun. Look. Nakakasahong yung tambunting yan. Nakaraos lang tayo. Modest yes. Malamig ba? Maliwalas ba? Pumapasok ka pa lang, gumagaling ka na. Tapos pag nandun ka sa taas, malapit ka na. Ay, totoo lang. Tama si Magsisay. Totoo lang. Tama talaga si Magsisay. President Magsisay. Those who are blessed in life must have more. It's a good feeling when you see patients and you ask them randomly, magpagamot ka ba? Opo. Kamusta naman? Okay naman po. Magpagamot ka ba? Opo, patay na po yung anak ko. There's money, ano ko lang, ganyan ang buhay. Oh, these are the things. Baterya mo sa buhay. The affirmation of your people. And sa atin naman, okay naman, I hope sa mga kababayan natin, yes, it's true, it is our job to deliver good, efficient, effective services. Yes, that is our job. But I hope you don't mind sa mga kababayan natin. Habang kami nung talagang dapat, the word is dapat, gampanan ng aming tukoy. Hindi naman siguro mahirap magsalita ng thank you, no? Pag nakita niyo naman yung aming mga lingkod bayan, sa tingin ninyo, sila na may nagbuti, ginagaran na kami ng tukulit. Through your thank you, you get inspired. Through your thank you, you get energized. Through your thank you, lalo kaming ginaganahan subconsciously na tama yung ginagawa namin and will pursue and continue. So sa inyo, lahat dito, sa mga batang Maynila, gamitin ninyo ito. Mga chairman, mauna na kayo. Kasi yung iba rin ko, kilala ko, maraming minahal eh. Baka parado na mga puso nyo. Hindi. Go spread the word. And tell everyone. Kasi, nangihinayang ako sa, alam mo sino talagang matamaan ito? I mean, effectively. Yung mahirap, definitely. Definitely. Wala na siyang tosgas. Pero sa totoo, ang nakakaligtaan natin, yung middle class. Yun, nawawala sa isipan yun, na itong ganitong klaseng pasilidad, ang unang talagang makikinabang is the middle class. Kasi yung mahirap, dapat na makakuha ng libre. Kasi wala man job eh. Pero yung middle class is the one who keeps on saving money. No? Tatabi talaga ang middle class, nag-iipon yan. Para pag may aberya, patungkol sa kalusugan, may magugulo sila. But with this facility, they don't need to. Because they're going to get it for free. And everyone will get it for free. Will help. Okay. Magaling ang PhilHealth. Yeah. I'm really happy. So, Director Pedria at sa mga ng iyong mga kasamahan, o Vice Mayor, o sulit ba? Kasi ito madalas ko pinukulit sa sesyon. O Congressman Erwin, o at iba pa mga congressman, o huwag na sa flood control, dito nila rin dali niya. Let our hospital be flooded with budget. Yeah.
Si Congressman Kevin Cheng, yung itatayo dito cancer center, tuloy ha. Pero ano na, makakagawa kayo. Kasi hindi ko siya kapatid, baka itigil ko. Hindi. Binigay ko nga budget niyo, pwede ko may tago sa inyo. Pero binigay ko, no. Pag sa tao, dahil ka ng politika. Ayaw na tuloy. Ayan, tuloy ang cancer center nito. Kaya, nananawagan ako sa mga congressman. Anong number? Uy, dito nyo nilang ilagay sa ospital. Buti pa si Kong Chen, kanina bumulong sa akin, boss, pwede ko ba dalhin dito yung manik ko? Imagine mo yun, ha? Just manik. Sa totoo lang, if everyone will just do their part, tingin ko naman, yung luwag yun. Basta tayo, tulong-tulong lang. Ha? Mag-iingat kayo. Ibayan ninyo ang puso ninyo. Pag kung kailangan tumutulong na yan, huwag kayo mag-alala. Mauna na kayo rito. But, again, let me finish with wish for our medical professionals who's going to manage this facility. I hope that God will continue to guide, bless each and every one. And let me take this opportunity to thank all members of the health sector, doctors or medical and non-medical. Thank you for your service. Everyone, thank you. Maraming salamat at maraming salamat sa Diyos. At mag-iingat kayo, magpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay, Manila! God first, thank you. Thank you so much. Muli palakpakan po natin ang